Naka-avail lang po tayo ng ating Dreambird na Indian ringneck. Saan po natin ito na-avail? Tara, samahan niyo po ako. Let's go, let's go! Blessed day to everyone. Welcome to Olen Gapi Hobbies. Okay guys, so ang topic natin ngayon is regarding sa buhay mag-iibon. So naka-avail na po tayo ng ating Dreambird na Indian ringneck. So sa mga nakakakilala nito sa klase ng ibon nito, ito po ay isang uri ng parrot. At dun po sa nais mag-alaga ng ganitong klaseng ibon, ito po ay endangered species. So nagbabalak nating mga kababayan na gustong pasukin ang pag-aalaga sa larangan ng ganitong klaseng ibon, ay kailangan po mag-research muna tayo kung ano ang dapat nating gawin at anong hakbang ang ating sisimulan. Unang-una po ay alamin natin kung ito po ay paano magiging legal ang pag-aalaga ng ganitong klase ng uri ng ibon. Kasi po ang Indian ringneck po ay endangered species po sa ating bansang Pilipinas. So sa previous video natin, natalakay natin kung ano po, saan po nag-origin ang ating itong klaseng ibon na Indian ringneck. So paki-check na lang po sa mga previous video ko regarding po sa origin ng Indian ringneck. So ang topic natin ngayon sa pag-a-avail ng aking ibon na Indian ringneck at kung paano ito magiging legal. Okay po, sa larangan ng pag-aalaga. So ang sinasabi po nating legal ay yung meron pong documents na papel. Ito yung i-register natin sa DENR at para makapag-apply tayo ng CWR na tinatawag nating Certificate of Wildlife Registration. So itong klaseng ibon na to ay ipaparehistro po natin sa DENR para magkaroon tayo ng certificate at authorized na tayo na mag-alaga ng ganitong klaseng ibon. Ito ay yung legal papers na tinatawag, para kung magkaroon man ng inspection ay meron tayong ipapakita na tayo po ay nakapag-register sa DENR o Department of Environment and Natural Resources. Okay po, so ang ating na-avail na ibon ay isang banded pair. So lutino, itong lutino hen ay cock na green. So lutino at saka green na cock. Yung lutino po ay yung hen at yung green po ay cock. So ang edad po nila ay 1 year and 4 months at as of this year, no, December na pala. December this year. So 1 year and 4 months. So ang presyo po nito ay depende po sa edad ng ibon at sa uri ng mutation. So nandun din po sa previous video ko regarding po naman po sa mga mutation ng Indian ringneck. So dalawang pair po yung ating na-avail. Tapos yung isang pares po ay proven breeder na po sila. Proven pair at naka second clutch na po sila. Ito ay parehas green. Ito po yung normal na color ng mutation ng Indian ringneck, itong green. At nakapag second clutch na sila at ang edad na po nila ay almost 3 years na. So nakapag second clutch na po, so proven breeder na po. So pag breeder ay medyo may price din po yan kaysa sa mga young na mga Indian ringneck. Okay po, so kailan po saan po natin ito na-avail ng itong mga Indian ringneck? Ito po ay na-avail natin kay Ma'am Ronette Francisco. Siya po ay isang CWR holder. So legal papers din po, legal po yung kanyang pag-aalaga. So dito po tayo naka-avail sa kanya. Siya po ay taga Quezon City. So sa mga nais na makapag-avail ng Indian ringneck na mayroong papers, kontakin nyo na lang po si Ma'am Ronette Francisco. So sa kanya ko po ito na-avail. So siya po ay CW holder at
at pag tayo mag-a-avail sa CWR holder ay bibigyan tayo, i-issuean tayo ng DOS o yung deed of sale. So katunayan po na binili natin sa kanya, tapos notarize natin sa attorney, at kung sa lugar niya po ay malayo sa lugar ko dahil ako ay sa Bicol area. So pag inisyohan po tayo ng deed of sale, i-issue din po, i-apply din po yung ibon sa DNR ng LTP o yung Land Transfer Permit, para ma-transfer naman natin yung ibon mula sa location niya sa Quezon City hanggang doon sa location ko sa Bicol area naman po. So yun po ang proseso para makapag-acquire naman tayo or makapag-apply ng CWR doon naman po sa region na ating sinasakupan. So ganun po ang proseso kung paano po kumuha ng CWR. So sa application ng pagkuha ng CWR, so ang requirements po ay yung duly accomplished application form at saka po yung proof of acquisition, ito po yung deed of sale or deed of donation ay yung tinatawag na DOD. Okay po, so sa may nais na makapag-avail at gusto mag-alaga ng ganitong klaseng uri ng ibon, so kontakin nyo lang po si Ma'am Ronette Francisco kung kayo po ay nasa NCR at malapit sa lugar niya. At pag malapit po kayo sa lugar niya, hindi na po kailangan mag-issue ng LTP. So sa ako po, nakapag-avail ako sa kanya, medyo malayo yung lugar ko, so kailangan po mag-apply pa tayo ng LTP. Okay po guys, hope you like this video sa regarding po sa ating na-avail na Indian ringneck. Ito po ay sasama natin sa ating Olen Mini Farm. Okay po, so ito po kung nagustuhan yung video na to, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Gapi Habis. Okay po, maraming po salamat sa inyong pagsuporta sa ating Olen Gapi YouTube channel. Mabuhay at support din po yung page natin na Olen Mini Farm. Okay po, so nandun po yung ating mga inaalagaan na mga hobby natin. Maraming po salamat. So ito, nilalagyan natin ngayon ng leg band para sa identity ng ating ibon, para pag pina-register natin sa DNR ay meron identity yung ating ibon. So kaya po tayo naglalagay ng leg band sa ating ibon. Okay guys, so ito po yung purpose ng ating leg band, para sa pag-identity ng ating mga ibon, lalo na po kung ipapa-DNA natin. Okay po, maraming salamat. So okay guys, kung nagustuhan itong video na to, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Gapi Habis. Guys, maraming salamat. Buhay mag-iibon, buhay pagmamanukan, buhay probinsya, buhay OFW, mabuhay, and God bless. Thank you for watching.